sukol ako sa kano tabang no MPCFI sa laki sa kano niya ba sari-sari store. Siya nakaukit sa kani Doc Abbas si kani Muhagir Iqbal. Nagpapasalamat ako ng lubos sa kanilang tulong na sa akin, hindi lang sa akin kundi sa buong community ng Sitio Supot. Panginsyukuran kami sa kanu Allah Ta'ala sa kanu kina tarima nami kanu niya ba inanggay sar kami ni Dr. Zulkarnain Abbas sa kanur kanira ng mga project. Ako madalo na suko-sukura ko kanu niya ba minanggay sar kami ba niya sa kuana tabang. Saki si Mila Inting Sulaiman. Asya pandalpa sa tamang taka 4. Bangin sukurun kami kanu Allah Ta'ala. Kalimu kanu limu nakaukit sa kani Doc Abbas Sir IQ. Suko-suko sa kadana. Suko-sukuran namin so ang niya ba timabang ba niya sa kami. Abir sa kanu niya ba nakatinggo man niya abataywan masyapang isukur kana Allah Ta'ala sa sawab sa barakannya na aruki kami sa upama ni na makasurvive kami sa niya ba under COVID kuanan niya. Maraming salamat po sa MPCFI, Serbisyong Bangsamoro at sa po kay MP Muhagir M. Iqbal at MP Zulkarnain M. Abbas MD. Maraming salamat po sa tulong na pinaabot niyo sa amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukram benar sa niaba iningeno ni sal kami siya sa MPCFI ndo si Dr. Abbas ndo si Sir IQ. Sukram benar sa iningeno ni sal kami kuan makatabang sa kano pamilya ko. Syukuran benar sa nyaba kuana kinanggaya niya sa kambing. Ngu syukuran bung kay Doc Abbas. Ngu Sir ay tambagit syukuran buged sa langunin sa nyaba inigay niya sa kami banya kuana kambing ka mas lagi niya makadabangin siya basar kami banya. Nya so tabang anak ko masala kami kadsokor kani Sir Iqbal, kani Doc Abbas, tama sa mga sponsor nin, kadsokor, sukor ko Allah. Baka ni nganin tanong na makuha mo lang, ano kahanda no, ginawat ano. Sukra na banal. Papasalamat po ako sa MPCFI at saka sa Serbisyong Bangsamoro. At pati po kay MP Muhagir M. Iqbal at saka MP Zulkarnain M. Abbas, MD. Ang kami kanunya ba opisina MPCPSI so niya ba iningeni na tabang siya kami pagkatabang kanu pantele nami ngunya muna bang niya sukur na si Muhagir Iqbal at tamang kanu kani MP Zulkarnain Abbas tangni kami sa ngibong salamat kanunya ba umpungan na Serbisyong Bangsamoro sukan enwasakan la kapangisokorak kay MP Zulkarnain Abbas ngusi MP Muhagir Iqbal sa po kinatabang nila sa akin sa motor na marap po nalang matang nasukad na. Nagpapasalamat kami sa binigay ng MP CFI at saka si Doc Abbas. Nagpapasalamat po kami kay Sir Iqbal. At maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa programang ito. Salamat po sa lahat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil assalatu wassalamu mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome po sa ating palatuntunang talakayang pangkalusugan, kung saan pag-uusapan po natin ang mga usapin patungkol po sa kalusugan at gaya po ng nakaugalian po natin, meron po tayong updates and pagkatagal-tagal po pag-uusapan na po natin yung paksa natin ngayong araw, yung urinary tract infection. So yan po ang paksa natin ngayon, urinary tract infection, or mas kalala sa kanyang acronym na UTI. Okay, so marami tayong naririnig, UTI dito, UTI doon. So ano ba talaga itong UTI? So bago po ang lahat, kami po ay humihingi ng paumanhin. Last Friday po, hindi po tayo nakapag-programa dahil po sa marami pong gawain na atin pong ginagawa. Okay, so ito po ang inyong lingkod, si Dr. Zulkarnain Abbas, Deputy Minister ng Ministry of Health and kasalukuyan din pong member ng Bangsamoro Transition Authority Parliament. Okay. So una sa lahat, tayo po ay magbibigay ng updates patungkol po sa COVID-19. Ano na ba ang sitwasyon ng COVID-19? Okay, so unahin po natin yung sitwasyon po sa buong mundo. Sa buong mundo po, nakapagtala po tayo ng 33,881,272. So umabot na po ng 33 million yung kabuuang kaso ng COVID-19 simula po nung nagsimula po yung COVID-19. At mula rito, meron pong namatay na 1,012,980. So, umabot na po sa mahigit 1 milyon ang namamatay mula sa COVID-19 sa buong mundo. Tingnan naman po natin ang ating sitwasyon sa Pilipinas. Dito po sa ating bansa, nakapagtala po tayo ng 314,079 cases. Sobra 300,000. No? And sa kasalukuyan, meron na lamang po tayong 54,294 active cases sa buong mundo. At mula rito sa kaso po natin na 314,000, meron po tayong 5,562 na mga namatay. Ibig sabihin po, mga 3%, no, yung case fatality rate po natin. Mula po sa 314,000 na mga kaso, nakapagtala po tayo ng 254,223 na gumaling. Ibig sabihin, mas malaki po talaga yung porsyento ng mga gumagaling kesa po sa mga na-admit. Okay, so tingnan naman natin ang sitwasyon sa ating rehiyon dito po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Meron po tayong 240 active cases sa kasalukuyan. Meron po tayong total of 1,176 cases, 46 deaths. At alhamdulillah, meron tayong 890 na gumaling po. So karamihan naman po sa mga cases natin, usually ay mild at saka asymptomatic. So mangilan-ngilan lang po yung may mga moderate at saka severe na infections. Okay, so bago po natin talakayin yung paksa natin ngayong araw, which is yung UTI nga or urinary tract infection, meron po kaming panawagan po sa lahat po ng mga magulang. Magkakaroon po ang Ministry of Health, no, sa buong BARM, simula po sa Maguindanao, Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, Sulu. So lahat po ng provinces, sa buong rehiyon po ng BARM, magkakaroon po tayo ng special immunization activity. So ibig sabihin, kami po ay merong special na pagbabakuna laban po sa tigdas. So inaanyayahan po namin ang lahat po ng mga tatay at mga nanay, yung mga magulang po, lahat po tayo, pabakunahan po natin ang ating mga anak. Ito po ay gaganapin sa October 26, no? October 26 hanggang November 25. Okay, so roughly around 1 month po yan. So, yan po ay, kung sa Maguindanao pa ay ABAS yan, no? Bakuna kontra sa tigdas. Okay. So, kontra po sa akin. Okay.
kontratigdas po yung special po yan na pagbabakuna. Bakit po natin ginagawa to? Naku, mahirap na po na sa panahon po ng COVID-19, magkaroon po ng isa pang pandemya. Pag nagkasabay ang COVID-19, sumabay pa ang measles, naku, malaking problema po yan. So, ngayon pa lang po, dapat iwasan na po natin na magkaroon ng pandemya ng measles. Kaya inaanyayahan po namin lahat ng mga magulang pag dumating po ang ating mga barangay health workers, maging nurse man yan or midwife. No? Pag dumating po sa inyong ating health workers, inaanyayahan na pabakunahan ng inyong mga anak. Huwag po kayong magatubiling ipabakuna ang inyong mga anak. Okay? So, yun po, no? Sa ulitin po natin, that will be on October 26 hanggang November 25. Okay. So, dumako naman po tayo sa ating paksa ngayong araw, which is ang UTI or urinary tract infection. Ano ba itong tinatawag na UTI or urinary tract infection? So, itong UTI, ito po ay infection ng urinary system. Pag sinabi po nating urinary system, ito po ay magmumula sa ating kidney. Nakikita po natin dito. No? Pag nasa loob po ng tiyan, ito po ang makikita natin. So, ito po yung kidney, ito po yung ureter, then ito po yung bladder, tapos ito po na yung ari. So, simula po sa kidney, pag magka-infection, simula sa kidney, kahit saan po, sa daluyan po ng ihi, doon po sa kanyang urinary bladder, hanggang sa harap. No? So, kahit saan po dyan magkaroon ng infection, ang tawag po dyan ay UTI or urinary tract infection. So, dito po sa UTI, ang pinakamadalas na magkaroon po ng UTI ay mga kababaihan po. Okay, so mamaya pag-uusapan po natin bakit ganun, no? Bakit mas madalas sa kababaihan kaysa sa kalalakihan. Ito pong sakit na ito ay hindi po ito basta-bastang pinagsasawalang bahala. So, kailangan po, once na merong sintomas, kailangan magpa-check up dahil pag hindi, may mga komplikasyon po ito na hindi maganda. Okay. So, unahin po natin, gaya ng sinabi natin is, yan po ay infection kahit saang portion ng urinary system. So, ano po yung kanyang mga sintomas? Unang-una, magkakaroon po ng kadalasan po. Usually naman po kasi, bago po yun, no? Madalas po ang UTI, wala naman sintomas. Ibig sabihin, pag mild lang po yung UTI, konti lang naman yung mga germs, no? Or mikrobyo sa daanan po ng ihi. Kapag konti lang po yan, madalas wala naman po siyang sintomas. Pero kapag nagkaroon po siya ng mga sintomas, ito ay mga sumusunod. Una, magkakaroon po ng urge na iihi. Ibig sabihin, parang yung tao gusto niyang umihi. Pero kung minsan or kadalasan, hindi naman siya naiihi. So, may tendency po na palagian po yung pag-ihi. Pangalawa, pwede pong magkaroon ng hapdi habang umiihi. So, pag iihi po yung lalaki or babae, mararamdaman niya yung masakit. No? Habang umiihi siya, meron siyang mararamdamang hapdi. Okay, so gaya ng sinabi po natin, depende po kung nasaan po yung infection. Pag dyan po sa may ari banda, siyempre sa ari po mararamdaman. Kapag nasa bladder, no, dito naman po sa may puson mararamdaman. Kapag nasa kidney, dito naman sa likod or dito po sa may tagiliran mararamdaman yung sakit. Okay, pangatlo po, pwede pong magkaroon ng paunti-unti na pag-ihi. So every time na iihi siya, kahit na naiihi siya, yung lumalabas, paunti-unti po, no? So, hindi po mabilis yung daloy ng ihi. Pang-apat po, yung ihi po na malabo. Okay, so hindi po siya clear na ihi. So, hindi po siya malinaw. So, yung ihi po, pag nakikita, pwede pong malabo, no? Kung sa English pa, ay pwedeng maging cloudy urine. Then, pang-lima, pwede pong yung infection kasi, pag medyo malala, no? Medyo malaki yung site na infection, for example sa urinary bladder, no? Tapos marami pong area dito ang nagkaroon ng nana, pwede pong dumugo yan. So pwede po yung ihi
Hindi lang po siya kulay yellow or kulay puti, pwedeng maging kulay pink or pwedeng medyo pula. Okay, so ibig sabihin po nun, merong dugo doon sa ihi. Then pang-anim po, pwede pong maging simptomas ng UTI is yung masyadong mapanghi na ihi, no? Okay, so strong smelling urine. Then pampito is usually pain, yung sakit. Pwede pong maramdaman yan dito sa may puson, pwede po sa may tagiliran, sa likod, pwede po sa may ari, depende po kung saan po nagkaroon ng infection doon sa urinary system. Okay, so yung UTI po, pwede po yan siya mapagkamalang ibang sakit, like pwede siya mapagkamalang bato sa kidney, no? Okay. So, gaya ng sinabi po natin, yung UTI po, depende po kung saang parte ng urinary system siya nagkaroon ng infection. For example, pag ang infection po ay nasa kidney, dito po banda, no? Ang tawag po dyan ay pyelonephritis. Mas malala po ang sintomas niyan dahil may liban sa lagnat, baka pwedeng magkaroon ng shock yung patient kapag masyado ng marami or masyadong disseminated yung kanyang infection. Then, pwede rin po siyang magkaroon ng infection dito, no, sa ureter. No? So, pag nandyan po yan, pwedeng ma-flush papunta po dito sa urinary bladder. Itong urinary bladder, dito po naiipon yung ihi bago po siya lumabas sa ari. Okay. So, pag yung infection is nandito na siya sa urinary bladder, ang tawag po dyan is cystitis. Okay. Ang sintomas naman yan, iba dahil nga po sinabi natin, pwede pong sumakit yung puson naman po. Okay. Pag dito na po sa bandang harapan, no? So, medyo sa bandang lalabas na po yung ihi at doon nagkaroon ng infection, ang sakit naman ay mararamdaman sa ari, no? Maging lalaki man yan or babae. Ngayon, bakit po natin nasabi na or bakit po mas frequent, no? Mas kalimitang na makikita ang UTI sa kababaihan kaysa sa kalalakihan? Dahil po yung puwerta po ng ari ng babae, malapit po siya doon sa anus or doon po sa puwet, no? So, yung labasan ng dumi. Okay, so dahil malapit siya doon, mas madali po siyang kapitan ng mikrobyo at mas madali po siyang nagkakaroon ng infection. So, yan po ang dahilan kung bakit kalimitan na nagkakaroon ng UTI ang kababaihan. Kaya nga po sa laboratorio, pag titingnan po yung resulta ng ihi, iba po yung interpretasyon sa ihi ng babae sa ihi ng lalaki. Mamaya pag-uusapan po natin yan. Okay. So ano pa yung mga dahilan ng mga UTI? Okay. So gaya ng nasasabi po natin, ito po ay isang infection, no? So infection. So usually isa sa mga dahilan ng kalimitang pagkakaroon ng UTI is kapag hindi po maganda yung hygiene. Ibig sabihin, mas mabuti po dito po sa Islam po, pagkatapos pong umihi, kailangan pong hugasan po yung harapan, no? Okay, yung ari po. So, pag hindi po palaging ginagawa ito, especially sa kababaihan, pag hindi po palaging ginagawa yan, maaaring magkaroon ng infection. So, usually, yung pag sinasabi nating cystitis, kaya sinabi po natin, kapag dito, no, yung infection, ang kalimitang cause naman yan ay E. coli. Okay? So, yan po ay isang mikrobyo, bacteria po yan na infection. At pwede pong maging sanhin yan is usually kapag malimit ang sexual activity at hindi po maganda yung hygiene. Then pangalawa po, no, gaya ng sinabi natin, pwede pong maging sanhi ng UTI is kapag merong co-infection, like for example, merong mga STDs, no? Okay, so sexually transmitted diseases. So, ano po yung mga risk factor? Ibig sabihin, ano po yung mga factors na maka-impluwensya po na magkaroon po ng urinary tract infection or UTI yung isang tao? Unang-una yung sinabi po natin, female anatomy.
Okay, so sa kababaihan kasi po talaga, gaya ng sinabi po natin, malapit po yung kanyang distance doon po sa labasan po ng dumi, sa puwit po, no? So malapit po yon. Unlike sa kalalakihan, malayo po yung distance ng urethra sa anus or sa puwit po. So then pangalawa, yung risk factor po is pwede pong sexual activity. Yung mga babae po na usually sexually active, mas malimit po sila nagkakaroon ng UTI. Especially kung sila po ay may multiple partners, for example, no? So, usually kasi napag-alaman po sa studies na yung pagkakaroon po ng bagong partner, yan po ay makakapag-increase ng risk ng UTI. Pangatlo po, pwede pong risk factor, yung type po ng birth control method na ginagamit. For example, gumagamit po siya ng diaphragm, no? Okay, so mas exposed siya doon sa UTI kaysa po sa gumagamit ng natural method or natural family planning, for example. So, ganun din po yung mga kababaihan na gumagamit po nung, for example, yung partner nila ay gumagamit po nung condom na may spermicide, yung pampatay po sa sperm. So, na-alter po yung vaginal flora at nagkakaroon po ng, pwede po magkaroon ng breeding ground for infection. So, gaya na sinabi po natin, yung certain types po, yung certain tipo ng paggamit po ng birth control, no? Yung pagpa-family planning, hindi po lahat ng type po niyan maganda. Yung iba po pwede pong maging cause ng urinary tract infection. Then pang-apat, risk factor na pwede pong makadevelop ng UTI, yung isang babae, kapag siya ay umabot na sa menopause. Okay. Bakit po? Pagkatapos po nung pagdating po ng menopause, no, bumababa na po yung kanyang level ng estrogen. Okay. So dahil po doon, nagkakaroon siya ng increase o tumataas po yung kanyang vulnerability sa infection. Okay? So yung ibang klase pa po ng yung ibang factors din na pwede ring magkaroon ng UTI yung isang tao, for example, meron siyang abnormality sa urinary tract, no? Kapag hindi po normal yung anatomy ng kanyang urinary tract, pwede po magkaroon ng UTI. Like for example, meron pong area dyan kung saan madalas maipon yung ihi dahil hindi po normal yung kanyang urinary system. Pwede po siyang magkaroon or yung pwede pong magbalik or pabalik-balik yung kanyang UTI. Then, next is kapag merong blockage, may bara dito po sa urinary tract. For example, merong bato, for example. O yung bato, for example, galing sa kidney, nabara siya banda dito sa daanan po ng ihi. Pag dyan po nagbara at yung ihi, pwede pong hindi tuloy-tuloy yung kanyang daloy, pwede pong magkaroon ng bacterial overgrowth po doon. Dadami po yung bacteria at magkakaroon po ng nana at magkakaroon po ng UTI. So, pwede po yun. So, pag bato, kaya nga po kapag may pasyente po na nagpe-present ng baka bato sa kidney, kinukunan din po namin ng urinalysis yan at CBC dahil tinitingnan din namin kung merong kaakibat na infection niya. Then next is pwede pong magkaroon ng UTI yung mga tao po na mahina po yung kanilang resistensya. Like for example, yung mga malnourished na bata, yung mga nagki-chemotherapy, yung mga HIV, sila po ay may increased chance or may increased po yung factor na magkaroon sila ng UTI. Then next is yung mga kalalakihan or kababaihan din na gumagamit po ng catheter. For example, umabot na po sa 60 years old yung lalaki at meron siyang prostate problem, lumaki po yung kanyang prostata. Pwede pong i-insertan niya ng ureter para po magkaihi. Dahil po merong ureter doon or merong catheter doon, no? So yung catheter na yon po ay breeding ground, pwede maging breeding ground po yan ng mga germs, no? Mga bacteria at magkakaroon po ng
UTI. Okay. So kapag yung tao, yung usually ang UTI po is madali naman po siyang gamutin, no? Antibiotics lang naman po 'yan. Pero kapag yung tao ay pabalik-balik po yung kanyang UTI, pwede pong magkaroon ng komplikasyon 'to. Unang-una, yung isang UTI, no? Pwede pong pabalik-balik 'yan sa kababaihan. So magkakaroon sila ng recurrent infection. So, paano po natin malalaman na recurrent or pabalik-balik yung kanyang infection? Kapag within 6 months, 2 beses siyang nagka-UTI, ibig sabihin, recurrent na po yung kanyang UTI or urinary tract infection. Okay. So, kapag sa isang taon, naka-4 siya, nagkaroon ng UTI, yan po ay tinatawag nating recurrent urinary tract infection or pabalik-balik na urinary tract infection. Pangalawa, kapag dito po sa kidney yung infection, pwede pong ma-damage yung kidney at magkaroon po ng permanente na damage sa kidney. Okay, gaya ng sinabi po natin, mas malala po kapag yung infection ay nasa kidney mismo or tinatawag natin pyelonephritis dahil mas malala po yung kanyang sintomas at mas mahirap din siyang gamutin. Then, pangatlo, kapag yung UTI nangyari po sa buntis, no? Pwede po silang magkaroon ng anak na premature or low birth weight. Ibig sabihin, kulang po sa edad, lalabas na hindi aabot ng 9 months, premature po yung bata, or kulang po sa timbang yung bata. Okay. So, kapag palagian po nagkakaroon ng UTI sa isang buntis. Then next is pwede rin pong numipis yung kanilang daanan ng ihi. For example, sa ari, magkaroon po ng, for example, may infection dyan, pwede pong numipis yung daanan po or kumipot yung daanan po ng ihi. Then last is pwede pong magkaroon ng sepsis. Ang tinatawag pong nating sepsis, hindi na po dito sa kidney yung infection, kundi pwede pong kumalat na po sa katawan. At yun, mas mahirap na gamutin yun dahil kailangan po talagang ma-admit yung tao. Okay, so para po sa ating tips, paano ba natin maiiwasan itong UTI, no? Okay. Bago po yan, gamot pala. Paano po natin ginagamot yan? Or paano po natin dinadiagnose yan? Okay, so yung diagnosis po ng UTI, no? Usually una-una kinukunan po natin sila ng urinalysis. Pinapacheck natin yung ihi, tinitingnan kung may bato ba, may nana. So usually ang tinitingnan natin dyan is WBC. Ilan yung nana niya. So, okay. Sa lalaki, sa babae po, unahin po natin babae. Ang urinalysis po sa babae, pag nakita po natin 0 to 5 yung kanyang WBC, white blood cells. So ibig sabihin, yun po ay normal sa babae. Sa lalaki, pag umabot na po ng 5 yan, abnormal na po yun. Sa lalaki, 0 to 1 lang po yung normal. Pag umabot ka ng 2 to 5 and above, no? Yan po ay kailangan ng gamutin at bigyan ng antibiotic. Sa babae, kahit umabot pa po sa 5 yung kanilang WBC, normal po yun. So yun po yung unang tinitingnan natin. So yung urinalysis, ina-analyze po yung urine. Then pangalawa, pwede pong magkakaroon ng urine culture. Pinapatubo po yung nilalagay po yung ihi po sa culture medium para tingnan kung anong klaseng germs or bacteria yung tumubo doon. Then pangatlo, pwede pong i-CT scan yan, no? Kapag medyo malala na po, pwede pong i-CT scan yan or i-MRI. Of course, mas mahal yun at usually ito po ay ginagawa sa mga pasyenteng na-admit po sa hospital. Then, pang-apat po, pwede pong pasukan ng scope yan. No? So, meron pong tubo, doon po sa tubo na yun, sa unahan po ay meron pong lens or camera, no? Or lens po na pag ipasok po yun, makikita po yung loob ng urinary system. Okay, so yun po yung pwedeng diagnostic dito. So usually, ang gaya sinabi natin, yung infection po, yung UTI, ay yan po ay ginagamot lamang ng antibiotic.
Okay, so ano po yung mga antibiotic na pwedeng ibigay? Pwede pong cefalexin, pwede pong cefuroxime. Usually binibigay po, no? Ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin. Depende po sa inyong doktor. Okay. So, gaya ng sinabi natin, dito na po tayo sa may tips, no? Okay. So, paano po natin maiiwasan yung urinary tract infection or UTI? Unang-una, uminom po ng marami. Okay. So, usually kasi pag umiinom po tayo ng marami, ang tendency po is ihi rin po tayo ng ihi at dahil doon nafa-flush po nung ihi yung mga dumi at mga mikrobyo. Okay. So, ang iinumin po talaga tubig. Tubig po palaging uminom ng tubig. Hindi po soft drinks. Okay, dahil pwede pong makapromote yung soft drinks, yung mga chichirya, pwede pong makapromote yan ng infection dahil pwede pong magasgas po, no, yung daanan po ng ihi natin at pwede pong magkaroon ng infection dahil doon. Then pangalawa, yung nire-recommenda nila na juice, although hindi naman po ito scientifically proven, pero recommendation po nila yung cranberry juice. No? So, mainam daw po yun na inumin para makaiwas po sa UTI. Then, pangatlo, sa mga kababaihan, pag kayo po ay umihi or dumumi, for example, no? Umihi or dumumi, pag mag-wipe po kayo, hindi po galing sa likod papunta sa harap. Baliktad po. Dapat, every time mag-wipe kayo, it should be from harap, from the ari, papunta sa likod. Kahit po kayo ay dumudumi, pag gumagamit po, tapos maghugas ng tubig, for example, tubig is always front to back. Okay, so pag gumagamit po ng tissue, pagkatapos po ng tubig, for example, tapos hugasan ng tubig, gagamitan ng tissue, ganon din, front to back. Bakit? Kasi pag back to front, may mga babae kasi, pasintabi po, yung iba, ganon po maglinis. Okay. Hindi po ganon kasi ini-introduce po natin yung dumi galing po doon sa puwit papunta sa harapan. Okay. Kaya nga po dapat harap papunta sa likod. Okay? So every time kayo po ay magwa-wipe, maghuhugas, always remember from front to back. Okay. Then, pang-apat po na tips po natin. Pagkatapos pong makipagtalik, dapat sa asawa ha, hindi po pwede yung hindi sa asawa. Pagkatapos pong makipagtalik, uminom ng maraming tubig at umihi. Okay, bakit po? Dahil sa mga kalalakihan, usually, pagkatapos magtalik, nandoon pa po yung ibang remnants, no? Okay, ng mga ejaculate fluid. Okay, so kailangan pong iinom at iihi para po ma-flush yun at hindi po magkaroon ng hindi mo dumami yung mga bakterya doon po. Dahil gustong-gusto po ng mga mikrobyo yun. Yung fluids na yun, gustong-gusto ng mikrobyo, pwede po silang dumami doon. Pero kapag ikaw ay nakaihi na pagkatapos makipagtalik, napa-flush po yung mga fluids po natin. Then sa mga kababaihan, iwasan po ang paggamit ng mga masyadong malakas na mga yung ginagamit po ninyo sa ari po. Like for example, yung mga feminine products, yung mga hygiene products na masyadong malakas, no? So ito po ay nakakairita po sa inyong sa ari po, no? So hindi po natin ina-advocate yung mga irritating po na mga feminine products. Katulad po ng mga deodorant sprays, no, yung mga douche, no, yung mga ano pang mga powder diyan na nilalagay po sa ari, hindi po natin nire-recommend yan. So usually ang kwan po natin, advocacy po natin, every time pagkatapos po kayong umihi, hugasan lang po ng tubig. Sapat na po 'yon. Okay? Then lastly, doon po sa gumagamit po ng mga condom na merong spermicides at gumagamit po doon sa mga diaphragm, magpalit na po kayo ng birth control method. Nasa Islam naman po yung birth control method po natin is yung lactation amenorrhea method. Okay? Natural po na family planning. Yun lang po ang ina-advocate natin.
Okay? So, alhamdulillah, I hope na nakapagbigay po tayo ng mga kaalaman para po maiwasan po natin yung tinatawag po na UTI or yung urinary tract infection. Uulitin ko lang po yung ating panawagan sa Oktubre 26, no? Ika-26 ng Oktubre hanggang November 25, magkakaroon po tayo ng special immunization against tigdas, no? Laban sa tigdas. So, inaanyayahan po natin lahat po ng mga magulang, pabakuna po natin ang ating mga anak. Dito po nagtatapos ang ating programang Talakayang Pangkalusugan. Muli, ito po ang inyong lingkod, Dr. Zulkarnain Abbas, Deputy Minister ng Ministry of Health and member din po ng Bangsamoro Transition Authority Parliament. Pansamantala pong namamaalam. Inshallah, magkikita pa tayo sa next na Friday, susunod na Biyernes, sa oras na 4 to 5 or kung medyo ma-delay man, at least kahit konti lang. So, inshallah. Okay? So, I hope na nakapagbigay po tayo ng kaalaman and hanggang sa muli po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.